atin pong pag-aaralan ay nagsasabing the discipline of suffering. Praise God. So, babasahin natin ang verse in Genesis chapter 3, reading from verse 22. So, Genesis chapter 3, verse 22 hanggang 24. So, 22 to 24. Praise God. So, habang piniprepare nila ang atin pong PowerPoint, sorry po at wala tayong notes, mga kapatid. Kaya sundan lang ninyo ako. Praise God. So, babasahin ko dito, mga kapatid. Sabi dito, And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Praise God. So maaari po kayong makaupo, mga kapatid. The discipline of suffering. So, una, mga kapatid, dito sa ating pag-aaralan, ang sabi dito ay, to live is to suffer. To live is to suffer. So, right now, what is happening in this world is a part of our lesson. Pinapag-aralan natin, mas madaling maintindihan, maunawaan ang isang bagay kung ito po ay personal nating mararanasan. So, sa ating kapanahunan, mga kapatid, alam natin yan. Nararamdaman natin ito. So, ang buhay sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay apektado sa nangyayari sa paligid. So alam niyo, mga kapatid, maaring ito ay pagbibiro minsan, na sabi nila, sa pagtaas ng krudo, gasolina, ay naapektuhan tayo. May mga pagbibiro, mga kapatid, na sabi nila, bakit ka naman naapektuhan? Wala ka namang sasakyan eh. Wala ka namang kulidlid o wala ka namang at ikaw ay maapektuhan. Pero ang tamang kasagutan, mga kapatid, dito sa mga katanungan ay we are living in this world. Nabubuhay tayo dito sa mundo. At sabi nga ng iba, kumakain tayo. Kaya sa pagtaas ng mga ng diesel o gasolina, mga kapatid, katulad ngayon, tayo ay naaapektuhan. Lahat ay naaapektuhan. Dahil alam natin, ang mga bilihin ay tumataas at nangyari nga, mga kapatid. Yung iba, maraming nagsasabi na parang first time daw. Pero sa atin, mga kapatid, bilang nakakilala sa ating Panginoon, kung mayroon tayong pangunawa sa mga salita ng katuparan sa mga salita ng ating Panginoon. It is because to live is to suffer. This is the consequence of the fall in the Garden of Eden. And it will not be reversed until we enter into the presence of our Lord. So from the beginning to end, the biblical story of a godly man and woman or women who learn to trust God when it hurts. So, sa pagdating ng panahon or kapag dumating na ang panahon, katulad ngayon, mga kapatid, papaano natin maihandle sa ating buhay ang mga ganitong karanasan? Papaano natin maikontrol, mga kapatid, ang atin pong
kaisipan or ating sa mga nangyayari. Dahil sa totoo nga, ay tayong lahat ay apektado. So in the Bible, mga kapatid, there are stories in the Bible na kung saan ay doon natin makikita na hindi lang ngayon nangyari ang tinatawag na suffering, kundi noon pa, mga kapatid, sa simula pa ng buhay sa mundong ito, mga kapatid, ay nangyari na yan, nagsimula na yan. Nagsimula na yan at hanggang ngayon ay nararanasan natin o naghahanap ang mga pangyayari o resulta ng consequence, mga kapatid. So, napakaganda, mga kapatid, na mayroon tayong mga tao ng Diyos nung mga araw, nung unang mga araw, na kung saan ay sila po ay nakaranas ng paghihirap. At kung papaano nila naikontrol, papaano nila nadaanan, mga kapatid. Dahil ang sabi nga na sa ating pinapag-aralan ay walang excuse dito. Whether you are tinatawag na Christians or unbelievers, talagang apektado ang lahat. Ang kagandahan lang, mga kapatid, mayroon tayong salita ng Diyos na kung saan ay ito po yung mag-guide sa atin para alam natin kung paano tayo patuloy na humakbang sa mga ganitong karanasan sa buhay. So, in Hebrews chapter 11, it's often called the Hall of Faith. It's the story of some heroes of faith who suffered without relief in this world. So sila rin ay nakaranas ng matinding paghihirap sa mga unang panahon na ultimong talagang walang mga supply. Wala na silang pag-asa at maisip, mga kapatid, sa kanilang mga sarili. Dahil kung sa sarili natin, mga kapatid, lamang tayo umaasa sa ating kaalaman, ay talagang mga kapatid. Pero sila, mga kapatid, ay natuto na. Despite of through those experiences, mga kapatid, natutunan nila kung papaano sila mag-respond. At ang respond nila, mga kapatid, ay through faith in trusting God. Yun lamang, mga kapatid, ang solusyon. Yung pagtitiwala sa dakilang Diyos. Dahil there is what they call the immediate result of consequence. What is the immediate result of consequence? Alam natin na yan, na nung si Adan at Eva ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, mayroong kaagad-agad response o mayroong kaagad-agad nangyari. Result. May result kaagad-agad na nangyari. At ano yon? Ang isa dito, sabi dito, Abel was murdered. Alam natin yon. Anong nangyari? And then Noah was ridiculed. And about Abraham's wife was kidnapped. So yun po yung mga kaagad-agad na nangyari na naging resulta ng consequence sa pagkahulog ng ating mga ninuno sa pagkasala. At alam natin kung ano po ang naging cause ng kanilang pagkasala ay disobedience. So, kung titingnan natin, consequence is very powerful. Talagang matindi, mga kapatid.
At dito nga mga kapatid ay mayroon ding in some other heroes of faith suffered in the midst of miracles. So may mga ilan din sa kanila mga kapatid na kung saan ay kahit sa kalagitnaan ng mga kababalaghang nangyayari at nandoon pa rin yung tinatawag na suffering. Hindi nawawala. Kung baga ang suffering mga kapatid, kagaya nga ng sabi ng salita ng Diyos na kakambal ng buhay natin ang paghihirap. Dahil ito yung naging resulta ng pagkahulog sa kasalanan. So, doon mga kapatid na to live is to suffer ay ito ay in this world mga kapatid, ito yung naging natin sa buhay sa mundong ito. So, hindi lang sa simula, kundi hanggang ngayon mga kapatid, ay nangyayari at nararanasan natin ang mga tinatawag na itong paghihirap. So, in continuation mga kapatid, and God tested Abraham, asking him to offer Isaac. So, alam natin ang kwento ng buhay ni Abraham. Abraham, pinagpala ng ating Panginoon. Tinawag siyang ama ng pananampalataya. Pero hindi siya naging ligtas sa tinatawag na paghihirap sa buhay. May mga karanasan siya na kung saan ay ang kanyang karanasan, it is not, hindi po naging intensyon ng Panginoon na mangyari sa kanilang buhay dahil wala silang nagawang mga masasamang bagay, kundi ito po ay pagtuturo. That's why it is a discipline mga kapatid. Pagtuturo sa isang mananampalataya sumusunod, tagasunod sa Panginoon, ang mga ganitong karanasan sa buhay para tayo ay marunong sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Praise the Lord! So sabi nga dito mga kapatid na hindi po naging ito ang dahilan na kung saan ay hindi po ang naging dahilan ay wala silang pagkakamali, wala silang nagawang masama. Ang mga heroes of faith, napakaganda ang history ng kanilang buhay. Kaya nga naging sila ay tinawag na heroes of faith dahil naging model sila na kung saan ay doon natin maibabase ang mapipicturan ang genuine faith na tinatawag ng mga mananampalataya. Kung ihambing natin sa atin ngayon, meron kaya tayong may percentage kaya tayo, mga kapatid, sa kanilang nagawa ng mga heroes of faith? Kung pag-aaralan natin ang ating buhay, praise God. Ngunit mga kapatid, wala mang tayong mayahambing sa kanila. Dahil sa kanilang katapatan na naglingkod sa ating Panginoon, pero ang kagandahan mga kapatid, kung tayo rin ay magtitiwala at patuloy na maglingkod sa iisang Diyos na kanilang pinaglingkuran, praise God, hallelujah, ay magiging heroes of faith na rin tayo sa ating buhay. Diba? Oo, hindi man isisigaw ng mundo na ikaw ay isang dakilang mananampalataya. Pero it is between you and God. Diba? Tayo ang nakakaalam kung totoo tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, ay nandun yan
Hindi na kailangan isulat sa a book of, ano yung tawag doon? Hindi man kailangan maipangalanda ka na sabi nila na ikaw ay heroes of faith. Pero it is between you and God. Sa iyong paglilingkod sa Panginoon, praise God. Kaya katulad nila, mga kapatid. At salamat na nandun sila na kung saan ay naging history ang kanilang buhay sa salita ng ating Panginoon. Dahil kung wala sila, mga kapatid, papaano tayo? Wala tayong pagbabasihan. Diba? Dahil yung experience nila, mga kapatid, ay nararanasan din natin. Kaya matindi. Katulad ngayon, talagang pero salamat at mayroon tayong Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi dito, sa mga karanasan ng mga heroes of faith o dakilang mananampalataya na to, mga kapatid, kung titingnan natin, talagang napakagandang kwento ng kanilang buhay. So one of the things we learn in Hebrews chapter 11 is that even the kind of faith that result in miracles does not exempt us from suffering. Yun na nga, mga kapatid. Talagang walang exempted sa tinatawag na paghihirap, mga kapatid. Dahil ultimo, maski sa kanila, mga kapatid, na tinawag na meron din silang karanasan sa buhay. But there is no biblical promise that we will ever on this earth completely escape the consequence of brokenness. Wala sa salita ng Panginoon na ang isang mananampalataya ay exempted sa consequence ng tinatawag na the fall of in the garden. Talagang walang exempted, mga kapatid. Kaya, what we need is, ang kailangan natin, mga kapatid, ay maging katulad nila. Na, kapag or sa pagdating ng panahon, na mayroong ganitong karanasan, alam natin kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Alam natin kung paano tayo susunod at patuloy na patuloy sa ating paghabang na paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, in Romans chapter 5 verse 12, anong sabi doon, mga kapatid? Romans chapter 5 verse 12. So, wherefore as by one man sent into the world, in death passed sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So yun po, mga kapatid, walang exempted. Lahat tayo. Dahil ang ating si Adan, sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, ito ay nagdulot ng kamatayan. At ang kamatayang ito, mga kapatid, hallelujah, it is not, death by sin refers to God's warning to Abraham or to Adam. At ito, mga kapatid, ang kamatayang ito ay hindi sa kamatayang physical, rather kamatayang spiritual, mga kapatid. At naging ganun din sa kamatayang physical. Hallelujah. So, this reference, death by sin, it refers to God's warning to Adam. Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. So that is the warning. Ito po ay warning, mga kapatid, ng Diyos kay Adam. But, ito po ay nakakalungkot.
yung hindi pagsunod. So the death is view here is not merely a physical death, but a spiritual death. What does it mean? It is the separation from fellowship with God. Ito yung paghiwalay ng fellowship or ng tao sa Diyos. So, magmula nung si Adan at Eva ay pinalabas mula doon sa Garden of Eden at dinala doon sa isang dako, mga kapatid. At yung dako, mga kapatid, ay nilagyan ng Diyos. Sabi doon nga, in God put cherubims in a sort of flaming sword to guard the way para magwardyahan yung daan patungo doon sa tree of life. Dahil sabi nga ng Diyos, dahil baka pupunta naman si Adan doon, yung tao at kakainin yung bunga ng tree of life. Sana yun na yung unang kinain nila eh. Dahil the tree of life refers to, it assures eternal life. Dahil pag kinain mo yun, mabubuhay kang walang hanggan. Di ba? So yun, mga kapatid, na may assurance tayo sa eternal life. Through that, what they call the tree of life. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung papaano? Di ba sinabi doon, binanggit doon sa Revelation, na sa patuloy na maglilingkod sa Panginoon, hanggang sa huli, and God will lead them to eat the fruit of the tree of life in the midst of the garden. Nabanggit doon sa Revelation yan. Kaya nga, mga kapatid, the tree of life, nasabi dito sa Genesis, mga kapatid, it assures us eternal life. So mayroong eternal life. Paano? Ito po ay isang napakaganda na may paliwanag sa atin patuloy na pagtuturo sa salita ng Diyos. Dahil ang eternal life, sabi nga ng iba, paano mo nalalaman na mayroong eternal life? Diba? Mahirap maipaliwanag kung minsan, mahirap masagot yung mga katanungan nila. Simpleng katanungan, pero mahirap maipaliwanag. Isa ito, mga kapatid. The tree of life, it assures eternal life. Okay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo bilisan natin dahil mabilis yung oras. Praise God. So, Adam's disobedience resulted in negative spiritual consequence for all. But it also caused a physical decay leading to death. So alam natin yon. God had placed in the Garden of Eden, ito po yung sinabi ko na, God had placed in the Garden of Eden a tree of life which would have assured eternal life and presumably everlasting health. But as a tree was barren. Talagang hinarangan ng Diyos. At kailanman, walang sino man ang pwedeng pumasok at kumain ng bungang ito hanggang sa pagdating ng Panginoon. Na muling, pagdating ng panahon, amen, hanggang sa muling pagdating ng panahon, na ang Diyos muli ang siyang magpapahintulot. Sa bawat ligtas na nanampalataya na papasok doon sa Garden of Eden or in the midst of that garden, in the midst of that garden, which is, kung titingnan natin, ito po ay sinabi ng Panginoon na mangyayari. Hindi ngayon, pero darating ang panahon na ito ay mangyayari. So, maaring ito ay mailagay sa ating isipan. Totoo ba ito? Papaano? Papaano kaya?
natin matikman? Paano kaya natin paano kaya matupad sa buhay natin yan? Alam natin, ang simpleng kasagutan doon, mga kapatid, magpatuloy lang tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Praise God! Magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Dahil dito, lahat dito sa sinabi sa salita ng Panginoon ay darating, mangyayari. Yon ang kagandahan sa salita ng Panginoon. Dahil pag sinabi ng Panginoon na and it came to pass, talagang mangyayari. Darating talaga, mga kapatid. Praise God. Kaya ang advice nga ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, so huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun po, in order for us na patuloy, na kakapit, mga kapatid, kahit anumang mangyari. Talagang kung titingnan natin, mga kapatid, hindi po maaring ito ay mabigat sa atin, mga kapatid. Sa ating makaisipan ang mga nangyayari sa ating paligid. But hindi po natin pwedeng mablame ang sinuman. Yes, in this world, mga kapatid, sa mundong ito, naririnig natin na maraming nagsisisihan sa mga nangyayari. Dahil yun ang mundo, mga kapatid. But for us, na we have what we call the Word of God. Alam natin, mga kapatid, na wala tayong dapat sisihin. Kundi, hayaan lang natin na ito ay lilipas. Dahil ito ay talagang mangyayari at mangyayari. Hayaan lang natin na ito ay lilipas. At darating din ang bukas. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Darating din ang bukas, mga kapatid. Hallelujah! So just keep trusting God. Woo! Hallelujah! Although we find redemption through Christ's work on the cross, sabi dito, we still live in a fallen world among fallen people. Ganun po, mga kapatid. Mayroon tayong assurance, mayroon tayong tinatawag na, mayroon tayong pag-asa dahil si Kristo Jesus sa kanyang pagkapako sa cross. Siya po yung gumawa ng paraan para tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Pero mga kapatid, nabubuhay pa rin tayo dito sa mundo. Kasama natin, mga kapatid, na nabubuhay sa mundo ang mga fallen people. Sabi nga dito. Hallelujah. So, this guarantees the dimensions of suffering. We no longer live in Eden. And though we have the promise of healing in addition to our salvation, some healing await and the resurrection for all we die. May mga bagay, mga kapatid, na mangyayari. May mga bagay sa mundong ito, mga kapatid, na kung saan ay talagang medyo mahirap nating maunawaan, mahirap maipaliwanag, mahirap maintindihan. But time will come for us as we continue to serve the Lord, habang patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay atin pong makikita sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So kagaya ng mga unang nanampalataya sa ating Diyos, nung mga unang araw, na kahit sila po ay tinawag na heroes of faith, pero humarap din sila, dumaan din sila sa matinding paghihirap, mga kapatid. So naging tested ang kanilang buhay, lalo na. Naging tested ang kanilang pananampalataya, lalo na sa pamamagitan ng paghihirap. Ganun pala yun, mga kapatid. So, pag may dumating na tinatawag na suffering sa ating buhay, paghihirap sa ating buhay,
Ang kailangan mga kapatid ay we need to respond it. And how do we respond? Paano nating harapin ang mga pagsubok sa ating buhay? Sa pagharap ng pagsubok sa ating buhay na kagaya rin na yung mga unang araw ay through faith in trusting God. Yun lang mga kapatid. Patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! So, the occasions for rejoicing, despite of all, yung mga bagay na yun mga kapatid, the biblical perspective on suffering is that it should be an occasion for rejoicing. Wow! Hindi pala panghabang buhay ang paghihirap. Tayo po ay binibigyan ng kagalakan sa ating puso na may darating ang panahon. Praise God. Sa katuparan ng mga salita ng Diyos. So, sabi dito, occasions for rejoicing, not for questioning God or giving up hope. Yun. Hindi po yung tayo po ay kung ano-ano ang sinasabi natin, kung sino-sino ang sinisisi natin, kung dumating ang mga ganito. But rather, doing those, the occasions for rejoicing. Dahil sabi dito sa Romans, basahin natin sa Romans chapter 5, verse 3 to 5. Romans chapter 5, verse 3 to 5, anong sabi dito? And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that the tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Praise God! So, yung sabi doon sa unang ano natin kanina, na the consequence, it will not be reversed. Hindi pwedeng anuin yun. Pero, we have still what they call the hope in the Word of God. Dahil sabi doon, hanggang sa tayo ay babalik sa presensya ng ating Panginoon. So nung una, yung buhay natin, dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, anong nangyari? Maalala pa ba natin? Magulo, di ba? Pero when we receive the Holy Spirit of God, wow! There is a rejoicing, mga kapatid. Mayroon tayong kagalakan sa ating puso, mga kapatid. Ito po yung tunay na kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Until we will return again in the presence of the Lord. So yun na nga, mga kapatid. Mayroon tayong kagalakan sa puso. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. That is Romans chapter 5. So, pressures will produce patience when we respond to the pressures with faith in God. So yun. Ang pressure, mga kapatid, ay it produces patience when we respond to the pressures with faith in God. Yun. Sa pananampalataya, pananampalataya natin sa ating Panginoon, ay nandoon yung totoong kapayapaan. So peace with God result in inner peace, which enables a person to trust regardless of what the circumstances of life. Yon, mga kapatid. Regardless sa mga
circumstances, yung mga karanasan, mga nangyayari sa atin mga kapatid, ay nandoon yung totoong kapayapaan na ibibigay o binibigay ng Diyos sa atin puso. So this genuine faith mga kapatid, when we respond to the stresses of life with faith in God. So the result is, patience is a valuable virtue. Praise the Lord. So sabi ni Paul, sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 35-36, cast not away therefore your confidence, which had great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Yun. Mayroong pangako ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. So, cast not away, therefore, your confidence. Yung patuloy natin mga kapatid na pananalig sa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos ay pangalagaan natin. Huwag nating itaboy, huwag nating walain mga kapatid. Dahil ito, sa bandang huli mga kapatid, makakamtan natin ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, medyo mabilis ang oras mga kapatid. Anyway, may part 2 ba ito, Ma'am Jubilee? Tutuloy natin ito sa susunod. At may katanungan mga kapatid. Praise God na sa mga nangyayari sa ating buhay, maaaring ito ay kagaya rin sa atin na may katanungan sa ating mga kaisipan. Pero hayaan natin mga kapatid, yung mga katanungan na yan ay sasagutin ng salita ng ating Panginoon. Praise God. So, itutuloy natin ito sa susunod na loobin ng Diyos this coming Sunday mga kapatid. Hallelujah. Dahil marami pa tayong matututunan sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Na ito po ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Praise God. Dahil hindi tayo pwedeng umiwas sa mga ganitong karanasan sa buhay. Diba? At ang karanasan natin sa buhay, hindi lang yung problema sa isipan mga kapatid. May mga problema rin tayo sa ating katawan. Agaya ko, medyo, ayaw ko, tanda ay ano yata, sign yata ito ng, kaya mga kapatid, hold on lang tayo mga kapatid. Praise God. At patuloy tayong kumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Wala pa tayong oras. At itutuloy natin ito sa susunod. Hallelujah. Praise God. Muli, palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay mag-pray. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong natutunan sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Hiniling namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan to hold on to faith and to trust in you, Lord. Despite of what is happening in the world, Panginoon. Alam namin, O Diyos, maliwanag sa iyong salita na ito ay katuparan ng yung salita. At alam namin, Panginoon, na hindi rin kami ligtas sa mga pangyayaring ito. Pero salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng inspiration at kalakasan, Panginoon, para kami, Panginoong Diyos, O God, ay patuloy na magkaroon ng patuloy na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoong Diyos, O God. Patuloy kang magpala sa bawat isa sa amin ng karunungan, Panginoon, at kaalaman mula sa iyong mga salita. Lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay aming binabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Break muna tayo mga kapatid, bago pa tayo magpatuloy.